Actual video ng malakas na bagyong sumira sa halos buong bayan ng Rojas sa Oriental Mindoro. 12 katao, patay! Nakatutok doon live si Mike Enriquez, kasama sina Cara David at Iris Cruz. Rumagasa rin sa Bicol ang bagyong Unding. 6 naman doon, patay! Nakatutok din doon live si Susan Enriquez. Outbreak ng meningococemia sa Baguio City. 9 na ang patay. Nakatutok doon live si Dan Campilan. Batang dinapuan din ng meningococemia sa Antipolo. Namatay sa San Lazaro Hospital. Army Major na inakusahan ng persahang pakikipagtalik sa mga lalaking trainees. Ikinulong na. Mga kababayan nating sina Angelito Nayan at Robert Tarongoy. Kumusta na? Nakatutok sa Afghanistan si June Veneracion at sa Dubai si Jiggy Manikat. 3 patay sa Hacienda Luisita. Inilibing na. Piket tuloy pa rin. Naroon live si Carlo Lorenzo. Sa Chile, Pangulong Arroyo at President George W. Bush nag-usap ng 2 oras. Nakatutok si Mark Salazar. Si Sandra Aguinaldo, binisita ang Magarang Condo Unit ni Major General Carlos Garcia sa New York. At sa Michigan, basketball stars at mga fans, nagrambol. Sa showbiz, dance showdown ni Regine Tolentino at Andrea Del Rosario. At Jo Marie, handa na raw humarap kay Aramina. Sa GMA Network Center at sa Rojas Oriental Mindoro. Narito ang walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Mel Tiangco, Mike Enriquez. Magandang gabi po. Ito ang 24 oras dahil hindi natutulog ang balita. 12 katao na ang kumpirmadong patay dahil sa tindi ng hagupit ng bagyong Unding sa Oriental Mindoro. Tama, Kamel, at sa tindingan ng paggampas ng Bagyong Unding dito sa munisipalidad ng Rojas dito sa Oriental Mindoro, nagdeklara na ang lokal na pamahalaan dito ng state of calamity. Gusto ko pong ipakita sa inyo ang aking pong nadatnan pagdating ko dito sa Rojas kanina na dinala ko dito ng isang helicopter na kuha po ng GMA News. Makikita nyo po na napakarami po mga istruktura, mga bahay at iba-ibang mga klaseng gusali ang nawasak po ng malakas na baway na tumama dito sa Rojas noong pong Sabado. Kuha po namin yan bago kami lumapag dito sa Rojas. Kanina pong makalampas ng ilang minuto ng tanghali at hanggang sa ngayon po ay wala pa rin pong daloy ng kuryente dito po sa Rojas. Nung Sabado po nangyari itong matinding trahedyang ito dito sa bahaging ito ng Oriental Mindoro. Nakausap ko po si Mayor Jesus Di Mapilis. Ang atong unang-una niya po ang sinabi sa akin ay ang paghingi po ng tulong. Hanggang sa mga sandaling ito po, konting tulong pa lang po ang nakakarating sa mga kababayan natin at kapuso nating nasalanta ng Bagyong Unding. Yan po ang pangunahing dahilan kung bakit nagpunta rito ang 24 oras para ipaalam sa sambayan ng Pilipino at sa buong mundo ang pangangailangan ng tulong ng mga tiga rito sa Rojas Oriental Mindoro. Ito na po yung panahon para matulungan natin yung ating mga kababayan na mabigyan ng kanilang pagkain. Ano? So muli nagpapasalamat po kami sa GMA. Hindi po makapaniwala mga tiga Oriental Mindoro sa tindi po ng hagupit sa kanila ng bagyong si Unding. Bukod po sa malakas na ulan, nagkaroon po ng napakalakas na ipo-ipo. Nakatutok mula sa isang bahagi ng Rojas dito po sa Oriental Mindoro, si Cara David. Cara? Mike, parang isang delubyo, ganyan inilarawan ng mga taga-Oriental Mindoro ang hagupit nga ng Bagyong Unding. Pero alam mo, ang ikinasasama ng kanilang loob, hindi daw sila inalerto ng pag-asa ng trahedyang papalapit sa kanila. Hanggang Sabado ng madaling araw, signal number 1 lang daw ang nakataas sa Rojas, Mindoro. Walang kamuwang-muwang ang mga tao na pagkaraan ng ilang oras, ito na ang sasalubong sa kanila. Signal number 1 lang ang sinabi nila. Signal number 1 naging signal number 3? Signal number 3 kaagad, ano? Kaya nga nagulat kami. Walang handa. Kasi nga kung handa at kung kami nakatanggap ng ganong balita,
ang mga mangingisda namin ay hindi na magpapunta ng laot. 2 oras ng walang tigil na ulan at hangin ang kanilang naranasan. Isang ipo-ipo ang sumalanta sa bayan ng Rojas. Ito ang unang beses na nakaranas ng ganito ang mga taga-Rojas. Pagkatapos lamang ng 2 oras, ito na ang itsura ng kanilang lugar. Natumba ang mga poste ng kuryente kaya nasa dilim ngayon ang buong Rojas at sa bawat kanto, mga nabuwal na puno at mga bahay na tila dinaanan ng delubyo. Mahigit 8,000 bahay ang sinira ni Unding. 4,000 tao naman ang walang tahanan sa ngayon. Aabot sa 710 million pesos ang pinsalang idinulot ng bagyo sa bayan ng Rojas. Walang kuryente, putol pa ang ilang communication lines. Kanina, idineklara na ang state of calamity sa Rojas Oriental Mindoro. 1 linggo ring sinuspinde ang klase at government offices. Pero sa kabila ng buhawing lumipol sa kanilang ari-arian, nakukuha pa rin ng ilan ang magpasalamat. Ganyan nangyari sa amin, wala namang nangyari, wala bagang masamang namatayan, disgrasya sa amin, at least buhay pa rin kami. Mapapatuyo ang papel, maitatayo ang dingding, pero ang buhay hindi na maibabalik. Higit sa material na pinsala, mas malalim ang pinsala sa buhay. 2 sa mga biktima, asawa at anak ni Aling Rowena. Diyos ko! Tulungan niyo po kami! Tulungan niyo kami! Sabi kong ganun. Hindi ko alam na ganun na palang nangyari sa asawa ko. Nakandusay na tinatakpan na siya ng yero. Sa talas ng yero at sa lakas ng hangin, naputol ang kamay at nahiwa ang ulo ng mag-ama. Sabi ko nga kahit malumpon na lang asawa basta buhay. Sa ngayon ay maganda na ang panahon dito sa Rojas Oriental Mindoro. Katunayan, isang buong araw ay hindi na umulan dito sa Rojas nga at talagang maganda na yung sikat ng araw. Pero bukod sa buhawi, ang pinangangambahan pa ng mga taga rito ay ang kanilang mga mangingisda. Dahil nga walang kamuwang-muwang ang mga tao dito na may bagyong paparating, pumalaot pa nung Sabado sa gitna ng bagyo ang mga mangingisda. Sa ngayon, 26 na ang nare-rescue pero may 4 pang nawawala. Mike. Maraming salamat, Cara David, live mula dito sa Rojas sa Oriental Mindoro. Mga kapuso, 26 na pampublikong paralan at 3 pribadong paralan ang winasak po ng bagyong Unding. Unang-una ko pong pinuntahan paglapag ng helicopter namin kanina, ito pong Rojas College. Dito po nakita ko kung gaano talaga katindi ang naging hagupit ng hangin ng bagyong Unding. Samantala, nandito po ako ngayon sa isang barangay dito po sa May Rojas at makikita nyo rin po sa aking likuran ang tindi po ng epekto nito sa isa sa mga bahay. Marami pong eksenang katulad nito dito po sa Rojas. Makikita nyo po itong bahay sa likuran ko kung saan yung pong bubong ay sumalubong pababa dito po sa lupa. Marami pong bahay dito sa Rojas na ganito po ang sitwasyon. Hindi po malaman ng mga residente rito kung saan sila susuot, mga kapuso. Wasak na wasak po ang mga bahay katulad itong nasa likod kong ito. Pero mga kapuso, handa pong bumangon hulit ang mga tiga rito sa Rojas Oriental Mindoro. Nakatutok si Iris Cruz live sa isa pang bahagi ng Rojas Oriental Mindoro. Mike, sa isang iglap nga, libo-libong residente ng Rojas Oriental Mindoro ang nawala ng tahanan. Karamihan sa kanila ay nananatili sa ngayon sa mga evacuation center, habang ang ilan naman ay nagtiyagang manatili sa kanilang mga tahanan kahit wasak na wasak ang mga ito. Ito ang Barangay Poklasan, isa sa pinakamatinding nasalanta ng bagyo at malakas na buhawi noong Sabado dito sa Rojas Oriental Mindoro. Lahat ng bahay dito sira. Yan po yung yera, kuya. Yan po dinala ng hangin yung yera ng bubuhan. Pinagod mo kami. Kanina inabutan namin ng ibang residente na pinagtatagpi-tagpi ang mga sirang bubong nila. Ang mag-asawang Dante at Nilda, 2 araw nang nagtitiyagang matulog sa kwartong walang silong. Nangutang na nga raw sila para miski papaano ay maayos ang bahay nila. Eh di yun nga po, magkabi-kabilay utang. May nagbigay sa amin ng 200. 300 yung kapatid ng ahon nito. Ganun pa man, nagpapasalamat sila dahil ligtas ang buong pamilya. Mas maswerte kasi sila kaysa sa ibang kapitbahay. Si Aling Editha, nasimot na ang pag-asa. 3 taon na ang nakalipas nang pumanaw dahil sa pagkalunod ang mister niya. Ang bahay na ito ang tanging naiwang pamana sa pamilya. Pero ngayon, wasak na ito. Hindi na kami lumusuot sa kabilang bahay. Hindi nga po, wala po kami pera. Nagtitinda lang po ako ng isda. Tulad ni Aling Editha, marami ang nawala ng bahay dahil sa lakas ng bagyo dito noong Sabado.
Sa palengking ito ng poblasyon, nagsisiksika ng mga nawalan ng bahay. Ay, minsan din po ang tanghalian namin, ganyan, saging po. Dahil lang, kanina lang po nagdating ang bigas na deliver po sa amin. Kagabi, nang libutin ko ang evacuation center sa poblasyon, inabutan ko ang pamilya Gado na gising pa. Alalang-alala si Aling Monda para sa mga apo niyang nahihirapan. Iyak nga o kami, magpamilya. Pati yung dalaga ko ay hindi maintindihan kung paano kami daw makabahay. Abot-abot din ang paghingi ng tulong ng mga napinsala sa pamahalaan at kung sino man ang may gustong magbigay ng anumang klaseng donasyon. Samantala, aminado ang lokal na pamahalaan ng Rojas na sa ngayon ay kulang na kulang sila sa pondo. Mike? Iris Cruz live mula sa Rojas Oriental, Mindoro. Mga kapuso, umamin po ang Pag-asa na nagkamali sila sa pagtutok sa paggalaw ng bagyong Siunding. Tulad ng dati, ang sinisisi po ay lumang gamit. Nakatutok si Lea Alvis. Marami ang nagulantang sa paghagupit ng bagyong Unding sa Mindoro noong Sabado ng umaga. Aminado ang Pag-asa, hindi tumama ang weather forecast nila. Sa unang weather bulletin nila kasi noong madaling araw ng Biyernes, hindi halos gagalaw ang bagyo sa karagatan sa may kasiguran Aurora hanggang Lunes. Kakaiba ito sa sinasabi ng bulletin ng Joint Typhoon Warning Center sa Hawaii. Papunta na si Unding sa Kabikulan at Mindoro. Mag-aalas 5 na ng hapon ng Biyernes nang sinabi ng Pag-asa na kumikilos na nga sa ganitong direksyon ang bagyo. Erratic yung movement ng bagyo. Very, very unusual. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Mindoro, huli na ideklara ng Pag-asa ang storm signal sa kanilang lalawigan, kaya hindi na sila nakapaghanda. Paliwanag ng Pag-asa, kulang sila sa kagamitan. 2 lang daw ang kanilang radar, kailangan daw nila ng 10 para mas maging tama ang kanilang pagtataya sa panahon. Noong 1997 pa raw nila hinihiling sa gobyerno na pondohan ng kanilang modernization program. Hindi nga nabigyan ng priority yon. Hanggang ngayon, sir? Hanggang sa ngayon. Hirit pa ng Pag-asa, hindi lang naman sila ang nagkakamali. Minsan daw, mali rin ang forecast na ibang weather forecasting centers sa ibang bansa. Ako si Lea Alves, nakatutok, 24 oras. Tuluyan ang nakalabas ng bansa ang bagyong Unding. Pero meron kaagad pumalit ang bagyong Violeta. Huli na mataan ng Pag-asa ang bagyong Violeta. May 70 kilometro, silangan, timog silangan ng Baler Aurora. Taglay nito ang lakas ng hangin na aabot sa 55 kilometro bawat oras. Kumikilos ang bagyo, pakanluran hilagang kanluran sa bilis na 11 kilometro bawat oras. Dahil sa bagyong Violeta, itinaas ang storm signal number 1 sa hilagang Quezon, Polillo Island, Aurora, Bulacan, Pampanga, Tarlac, Bataan, Zambales, Nueva Ecija, Pangasinan, La Union, Benguet, Nueva Vizcaya, Quirino, Isabela, Ifugao, Mountain Province at Ilocos Sur. Sa ibang paksa sa balita, sa Baguio, doble ingat ngayon ang mga residente, lalo pat 9 na ang naitalang patay dahil sa sakit na meningococcemia. Nakatutok doon live si Dan Campilan. Dan! Mel, 9 na ang naitala ng Department of Health na namatay sa buong Cordillera Autonomous Region mula noong October 3 hanggang noong nakaraang Biyernes. Lahat ng ito itinuring nila na clinically diagnosed na may meningococcemia. Dito sa Baguio City, namumuo ang pangamba ng mga residente pero patuloy na tinitiyak ng City Health Department na under control nila ang sitwasyon. Ito ang mga larawan na kuha ng DOH investigating team sa 7 pasyente pa ng Baguio General Hospital na hinihinalang may meningococcemia. Kalat ang rashes sa katawan ng mga pasyente, isa sa sintomas ng sakit na ito. Clinically, meaning without the aid of laboratory, it's clinically diagnosed meningococcemia. Ayon sa Baguio General Hospital, maayos ang kalagayan ng 7 pasyenteng ito ngayong araw kumpara nung nakakonfine sila noong Biyernes. Base sa unang investigasyon, 3 dito ay galing sa burol ng kamag-anak na namatay noong November 7, isa sa mga clinically diagnosed na may meningococcemia. The 3 pediatric patients whose ages range from 6 months to 12 years old are doing okay. The 2-year-old who a few days back was very toxic and very ill is fortunately eating already and drinking his milk. For the adult who was considered also toxic and was on inotropics is now smiling and joking with his doctors. Kinuna na ng blood sample at cerebrospinal fluid ang mga ito kanina para makumpirma ang sakit nila.
Ang mga kamag-anak naman ng mga pasyente at pati sa mga namatay ay pinakiusapan na ng local government na manatili sa bahay at inumin ang mga gamot na ibinigay sa kanila. They were asked, of course, to confine themselves to their respective, to their residence. In fact, outside of that family, no other family got infected. Samantala, Mel, hindi suspendido ang klase dito sa Baguio City. Pero sa Josefina Carino Elementary School, 20% ng mga estudyante ang hindi pumasok kanina. Todo ingat naman ang mga taga Baguio pero hindi nila pinabayaang makaapekto ang meningococemia sa pang-araw-araw nilang gawain. Mel? Maraming salamat, Dan Campila, nakatutok live mula sa Baguio City. Bumaba ang bilang ng mga turista sa Baguio dahil sa pangambang mahawa sila sa meningococemia. Pero mismong lokal na pamahalaan ng Baguio nanawagan sa mga turista na huwag munang umakyat sa lungsod sa loob ng 7 araw. Nakatutok si Lay Alves. Hindi pangkaraniwang Burnham Park ang nakita namin noong Sabado. Kakaunti ang namamasyal. Isa sa mga paboritong pasyalan dito sa Baguio City ang Burnham Park. Pero matapos pumutok ang balitang may outbreak dito ng meningococemia, kapansin-pansin na tumamlay ang pasyalan. Ayon sa Tourism Office ng Baguio City, bumaba na ang tourist arrival sa lungsod. Kaya pati ang mga negosyo tulad ng ukay-ukay at mga souvenir, matumal ang benta. Kumusta yung benta niyo ngayong araw na to? Kunti wala pang 200. Kunti yung taong bisita yung magpunta dito eh. Ang pamilya Dublan galing pa ng Davao. Excited sila sa pagpunta sa Baguio dahil first time nila ito. Pero mapapaikli raw ang kanilang bakasyon. Kailan po kayo dumating? Kahapon ng gabi. Kahapon ng gabi. Nabalitaan niyo po yung Ngayon lang. Ano plano niyo po? Uuwi na rin kami. Nakita naman namin si Aling Luz at ang kanyang mga anak na nagmamadali. Mag-ikot lang tapos uuwi na kami kaagad. Pero may iba namang deadma lang. So far, wala pa naman naramdaman na kakaiba. Naabutan namin sa terminal ng bus si Aling Chris na taga Paranaque. Nakansela raw ang convention na dadaluhan niya. Kasi may baby ako dala. Siyempre, ayoko na mapahamang baby ko, no? Umaasa ang mga taga Baguio na matapos na sa lalong madaling panahon ang outbreak ng meningococemia sa kanilang lungsod. Nang sa gayon, bumalik na rin sa normal ang takbo ng kanilang buhay. Ako si Lay Alves, nakatutok 24 oras. Nailibing na ang 11 taong gulang na bata na namatay sa San Lazaro Hospital dahil sa meningococemia. Pero daing ng ama ng bata, halos pandirihan sila ngayon ng kanilang mga kapitbahay. Nakatutok si Joseph Moro. Nakakonfine sa San Lazaro Hospital sa Santa Cruz, Maynila ang 2 pasyenteng may sakit na meningococemia. Sabado sila dinala roon. Nung Sabado rin, namatay ang 11 anyos na batang babaeng taga Antipolo. Kinumpirma ng DOH na meningococemia ang ikinamatay ng bata. Agad siyang inilibing ngayong hapon. Umiiyak sa sama ng loob ang ama ng biktima. May mga kapitbahay daw sila na kulang na lamang ay pandirihan sila. Bakit do uuwi na hindi na i-cremate? Sabi ko naman, kahit na hindi na i-cremate ho yun, nakasell naman na po. Pero ayon sa mga doktor, wala raw dapat ikatakot ang mga kapitbahay nila dahil imposible na raw makahawa pa ang isang namatay sa meningococemia. So mailalim na rin daw sa medical procedure ang mga kamag-anak ng bata para di na maikalat ang bakterya kung nakuha man nila ito sa biktima. There's no way the bacteria can be transferred from that body to a living person. Payo nga ng DOH sa publiko, huwag masyadong mabahala. Hindi raw ito katulad ng SARS na basta-basta na lang naipapasa. Ito ay nakukuha mula sa pag-ubo or paghatsing or pagsasalita kung within a very short distance. At malayo pa raw na magka-epidemya sa Metro Manila. Pero mainam na rin daw na mag-ingat. Maaring nakakatakot ang sakit ng meningococemia dahil nakakahawa ito at nakamamatay. Pero ayon sa DOH, simple lamang ang pag-iwas sa sakit na ito. Panatilihing malinis ang katawan at malakas ito sa pamamagitan ng ehersisyo. Ako si Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Ilan sa mga paraan upang maiwasan ang sakit na meningococemia. Palagi ang paghuhugas ng kamay, ang tamang tulog, masustansyang pagkain upang pagtibayin ang ating resistensya, vitamin C. At syempre po, ang pag-iwas sa mga lugar tulad ng mga ospital kung saan pinaghihinalaang meron ito. Ang pagsusuot ng mask ay para sa mga tao na nangangambang mapalapit sa mga taong taglay ang sakit.
Tandaan, huwag daw magpapanik. Anumang sakit pwedeng iwasan. Basta tayo'y mag-ingat lamang. Susunod, Army Major na pinilit umano ang mga trainee na makipagtalik sa kanya, kakasuhan at kapalaran ng mga biyag sa Middle East na sila Angelito Nayan at Robert Tarongoy, wala pa ring linaw. Tutok na dito sa 24 Oras. Mga kapuso, noong pong Sabado ng gabi sa programang Investigador, meron po kaming ipinakita. Pero bago ko po ipagpatuloy yan, panawagan po babala sa mga magulang na may mga kasamang mga batang nanonood ngayon. Baka gusto nyong ilayo muna yung mga bata sa inyong mga telebisyon. Sige pakilayo lang muna yung mga bata para makasigurado tayo dahil meron pong pagkamaselan itong ulat na ito. Noong pong Sabado nga sa programang Investigador, inulat po namin ang tungkol sa isang major ng Philippine Army na di umano pinipilit ang mga nagsasanay o mga gustong maging sundalo na makipagtalik sa kanya. Agad-agad pong umaksyon ang militar tungkol sa ulat na yan ng Investigador. Nakatutok si Ping Restor. Sa programang Investigador noong Sabado, mga maseselang eksena. Ang opisyal na ito, kinilalang si Major Ferdinand Ramos. Ayon sa isang trainee, physical exam daw ang tawag dito ni Ramos. Puwersahang pakikipagtalik sa kanya bilang requirement sa pagiging sundalo. Matapos mapanood ang video sa GMA, agad ipinagutos ng pamunuan ng Philippine Army ang technical arrest kay Ramos. With the major report presented by GMA7, that would already serve as an evidence for us to file administrative charges against Major Ramos, particularly for conduct unbecoming. Hindi raw kasama si Ramos sa Training and Selection Committee para sa mga nagnanais magsundalo. Ngayon, confined to barracks si Ramos sa Light Armored Brigade sa Camp O'Donnell sa Capas, Tarlac. Inihahanda na rin ng Provost Marshal ng Army ang kaso laban sa kanya. Dinipensahan naman si Ramos ng isang kasama. Being a gay officer, he even worked better than other straight officers. Ayon sa source ng GMA News na kamista ni Ramos, noon pa mang nasa PMA sila, aminado na itong bakla. Miyembro si Ramos ng PMA Class 1988. Nasabak na ito sa bakbakan sa South Cotabato at naging commanding officer ng Light Armored Brigade sa Camp Aguinaldo. Sinubukan naming kunin ang panig ni Ramos pero hindi ito mahagila. Ako si Ping Restor, nakatutok 24 Oras. Nakatutok ang GMA News sa iba't ibang panig ng mundo. Sa California, makibalita tayo mula kay Mark Salazar. Sa New York, si Sandra Aguinaldo. Sa Afghanistan, si June Veneracion. At si Jiggy Manikad sa Dubai, United Arab Emirates. Unahin natin ang Kabul, Afghanistan. Mahigit 100 babae na raw ang nag-alok na pumalit sa lugar ni Angelito Nayan at 2 pang UN volunteer na dinukot sa Kabul, Afghanistan. Nakatutok doon live si June Veneracion. June! Mel, ramdam na ramdam dito ang suporta ng mga taga-Afghanistan para kina Angelito Nayan at sa 2 niyang kasamahan sa UN. Sila ang mga babaeng Afghan na inaalok ang kanilang sarili kapalit ng kalayaan ni Angelito Nayan at 2 UN volunteers. Masyado na raw kasing napapahiya ang buong Afghanistan dahil sa pagkakadukot sa 3. Baliwala raw sa kanila ang malagay sa panganib sa kamay ng mga kidnapper basta mailigtas lang sina Angelito. We want to save their sons and daughters in Afghanistan. We want to try in this way. Umaabot na raw sa mahigit 100 babae dito sa Afghanistan na nag-aalay din ng kanilang sarili matapos lang ang mag-iisang buwang hostage crisis. Umaapila sila sa magulang ng mga bihag na huwag panghinaan ng loob. We are with you and with your children. Please don't lose your hopes and pray. Abot-abot naman ang pasasalamat ng UN sa nakukuhang suporta mula sa Afghanistan. We reiterate our request for those who hold them to let them go, to set them free so they can join their families. Ayon naman sa source ng GMA News,
Natumbok na ng tropa ng gobyerno ng Afghanistan ang kuta ng mga kidnapper. Pero hindi pa raw ito pwedeng pasukin dahil malalagay sa peligro ang buhay ng mga hostage. Mel, isang lalaki na pinaghihinalaang may kinalaman sa pagkidnap kina Angelito Nayan ang namatay sa kustudiya ng pulis dito sa Afghanistan. Nangyari ang insidente noong November 12. May mga indikasyon umano na tinorture ang suspect pero ayon sa opisyal na pahayag ng pulisya, may mga indikasyon na talagang ang suspect ay namatay dahil sa atake sa puso. Mel? Maraming salamat, June Veneracion, nakatutok sa Kabul, Afghanistan. Nagpakawala ng isang hostage ang grupong kumidnap kay Robert Tarongoy sa Iraq. Ang malaking katanungan, isusunod na kaya si Tarongoy? Nakatutok si Jiggy Manikad live mula sa Dubai. Jiggy! Mel, matapos mapalaya ang isang Polish hostage ay lalo namang lumaki ang pag-asa na mapapawala naman ang ating kababayan na si Roberto Tarongoy na bihag sa Iraq. Nagbayad ba ng ransom o hindi? Yan ang katanungan makarang mapalayang Polish hostage na si Teresa Borshalifa, ang 54 na taong gulang na babaeng dinukot noong 30 ng Oktubre. Bigla na lang siyang sumulpot sa isang press con na ipinatawag ni Prime Minister Marek Belka. Kaya lumaki ang spekulasyon na nagkabayaran ng ransom. Samantala dito sa Dubai, nakilala kong Iraqi na si Mudaffar Enad. 3 taon na siyang nagtatrabaho dito bilang salesman. Malayong malayo ito sa dati niyang trabaho sa Iraq. Dati raw kasi siyang sundalo ni Chemical Ali, isa sa mga notorious na tauhan ni Saddam Hussein. Hindi na raw niya masikmura ang kalupitan nito kaya pinili na lamang niya makalayo. Sa tuwing makikita niya ang naging bunga ng gera sa Iraq, naawa raw siya sa kanyang mga kababayan. Many people before, we don't like Saddam Hussein now, we like Saddam Hussein, Saddam Hussein. But now 2 years, what should do America for Iraq? Hindi daw niya masisisi ang mga kidnapper sa Iraq. America for my brother, and my uncle, and also America for my uncle, and my friend. What I will do? I get somebody crazy. I lose everything. I go directly by gun. Sa tuwing makakatanggap siya ng tawag sa kanyang cellphone, iniisip niyang isa sa kanyang mga mahal sa buhay na naiwan sa Iraq ang napatay, kaya't parati siyang kinakabahan. Mel, noong Sabado mula sa Iraq, dumating dito sa Dubai si Middle East and African Affairs Executive Director Ike Begonia at sinasabi niya na kahit kinakabahan sila doon sa Iraq ay wala silang magawa dahil kailangan nilang magsakripisyo para kay Robert Tarongoy. Sa 27 embahada kasi doon, 2 na lamang ang natitira, isa na rito ang Pilipinas. Mel? Maraming salamat, Jiggy Manikad live mula sa Dubai. Halos 2 oras nag-usap sina Pangulong Arroyo at US President George W. Bush matapos ang APEC Summit sa Chile. At tila plansyado na nga ang gusot na namagitan sa 2 lider noon. Mula sa California, nakatutok si Mark Salazar. Sa pagtatapos ng ika-12 APEC Summit sa Santiago, Chile, nagkaisa ang 21 APEC leader na labanan ang katiwalian na terorismo. Ito raw kasi ang mga pangunahing sagabal sa malayang kalakalan. Matapos ang APEC Summit, tumungo ang Pangulo sa Mexico. Sa APEC nakamiting niya ang pinuno ng Chile, Japan, Malaysia at Korea. Hindi man sila nagkaroon ng bilateral meeting ni US President George W. Bush. Parang nag-one-on-one na rin sila sa isang salo-salo na tumagal ng halos 2 oras. Ang sabi ni President Bush, bago nagtapos po yung kanilang conversation, let's keep our friendship strong. Bago dumalo sa APEC Summit, nagsalita na ang Pangulo sa sinasabing gusot sa relasyon ng Pilipinas at Amerika na nag-ugat umano sa kaso ni Angelo de la Cruz. Ginawa ito ng Pangulo sa kanyang talumpati matapos tanggapin ng honorary doctorate mula sa San Francisco University. Our two countries must overcome the misunderstandings that sometimes arise among friends. Mula rito sa Los Angeles, California, ako si Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Sa APEC Summit sa Chile, nabaliktad ang sitwasyon at sa official dinner, si US President George W. Bush ang sumaklolo sa kanyang bodyguard. Nakapasok na sa gusali si President Bush kasama ang asawang si Laura nang mapansing hindi nakasunod ang kanyang bodyguard. Nagkakatulakan at nagkakasigawan na pala ang mga US agent at mga security official ng Chile. Bumalik si Bush at iniabot ang kamay sa kanyang bodyguard para makapasok ito.
Hindi naman nag-init ang ulo ni Bush na kaya pa nga nitong ngumiti at makipagkamay. Mga kapuso, hanggang ngayon ay mainit pa hong usapin ang di umano'y nakaunayaman ni retired Major General Carlos Garcia. Kabilang po dito ang 2 unit ng kondominium sa lungsod ng New York sa Amerika. Nakatutok po sa New York eksklusibo si Sandra Aguinaldo. Hindi lamang sa Pilipinas pinag-uusapan ang umano'y nakakalulang yaman ni Major General Carlos Garcia. Sa Amerika, laman din ito ng mga dyaryong binabasa ng mga Pinoy. Paano naman, nasa sentro ng New York ang 2 sa mga napaulat na mamahaling tirahan ni Garcia. Binisita ko ang Trump Park Condominium sa Park Avenue sa Manhattan, kahilera ng mga hotel at mga opisina ng naglalakihang kumpanya. Sa labas, pinagmamalaki ng may-ari ng building na si Donald Trump na enggrande ang mga condominium unit dito. Hindi maikakailang tirahan ito ng mga mayayaman. Pinapasok ang GMA News sa loob ng gusali pero pinagbawal ang paggamit ng kamera. Dito, hinanap ko ang kahit sinong miyembro ng pamilya Garcia pero sinabihan kami ng management na hindi ito maaari. Pero nangako silang ipararating ang mensahe ko para sa pamilya Garcia. Sumunod kong pinuntahan ang isa pang residential building sa 34th Street sa Manhattan. Isang bloke lang ang layo nito sa pamosong Empire State Building. May butler pa na nakabang sa bawat residente at parang hotel na may receptionist pa para masala ang mga bisita. Pero sinabi sa akin ng receptionist na hindi sila nagbebenta ng unit. Nagre-renta lamang daw dito ang pamilya Garcia noon pero hindi na ngayon. Bukod dito, ayaw nang magbigay na anumang pahayag ng management ng condominium. Mula sa New York City, ako si Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Si Mike Enriquez, ang nag-iisang investigador ng bayan. Nahuli po kamakailan ng mga otoridad. Ito pong si Mohan Privdas, ang pinaniniwalaang pinaka-wanted at pinakalabot na kidnapper sa buong bansa. Pero ayon po sa mga ulat at sa mga datos, patuloy na nadadagdagan ang bilang ng insidente ng carnapping. Gumamit po kami ng makabagong teknolohiya na ang tawag po ay Geographic Information System o GIS para matukoy po ng investigador ng bayan ang mga lugar kung saan malaki po ang posibilidad na matangay ang mga sasakyan ninyo. Mula sa ulat ng pulisya, inilatag namin sa mapa ang nakawan ng sasakyan sa Metro Manila. 44 na sasakyan ang iniulat na nanakaw mula Enero hanggang Marso. Natagdagan ito ng mahigit 6 na po mula Abril hanggang Hunyo. Halos 100 sasakyan naman ang naiulat na ninakaw nitong Hulyo hanggang Setyembre. Kamakailan, nabiktima ang scooter ni Ronald sa free parking area ng isang mall sa Quezon City. Papasok kami sa mall after 7:30. Pagkalabas namin, wala na po yung motor. Malas niya dahil ang Quezon City ay isa sa mga lungsod na may pinakamaraming naiulat na carnapping ngayong taong ito. Gayon din ang Makati. Sa tulong ng GIS, nakita ng investigador ang mga posibleng katangian ng mga carnap-prone areas, mga gimikan, business districts kung saan maraming nakaparadang sasakyan. Sa Quezon City, madalas puntiryahin ang mga nakaparada sa mga gimikan sa may Tomas Morato. Madalas ding mabiktima ang mga sasakyan sa may barangay Laging Handa at South Triangle, kung saan maraming sasakyan ang nakaparada lamang sa labas ng bahay. Sa Makati naman, sa mga parking area o sa mismong paligid ng mga establishmento namimiligro ang mga sasakyan. Sa kahabaan nga ng Valero Street, hindi bababa sa 9 ang nakarnap na yung taong ito. Sa aming panayam sa PNP, tugma rin sa kanilang mga datos ang resulta ng aming pag-aaral. Yung malls kasi magkakatabi. Yung mga malls dyan, magkakatabi na maraming nakaparada dyan. Lalo na dito sa mga maliliit na streets, they are dimly lighted. Yung mga nakaparada lang doon sa mga bahay-bahay. Para hindi maging biktima, mag-ingat at sundin lang po ang paalala at babala ng pulisya. Kasama na riyan ang pag-lock ng sasakyan. Huwag pumarada sa madilim na lugar at maglagay ng safety alarm devices. Pero ang kasing importante po o mas importante pa sa pag-iingat ng mga may-ari ng sasakyan ay dapat po na tinututukan itong problema ng carnapping na ito ng mga otoridad, mga kapuso. Kaya't hanggat may naiuulat pa ring insidente ng carnapping, hindi titigil po ang investigador ng bayan. Patuloy po naming tututukan ang mga otoridad at sinisigurado namin sa inyo, hindi namin sila
tatantanan. Regine Tolentino at Andrea Del Rosario humataw sa belly dancing. Sino kaya ang mas magaling? Virgin coconut oil, epektibo nga bang panlaban sa mga sakit? Dito sa 24 oras. Chika Minute! Oras na para sa mga pinaka-latest na showbiz balita. Hatid ng prinsesa ng chika, si Pia Guanyo. Thanks, Mel. Pagdating sa kaseksihan at galing sa pagsasayaw, hindi pa huhuli sina Regine Tolentino at Andrea Del Rosario. Sa belly dancing kaya, sino ang mas sexy kung humataw? Yan ang chika ni Lars Santiago. Patalbugan sa paggiling at pagbaga ng katawan. Ito ang drama ni Regine Tolentino at Andrea Del Rosario sa kanilang belly dancing video. Pati sa costume, pareho silang umeksena. Pero nilinaw nila na hindi naman personal ang pagpapatalbugan nila sa belly dancing. Pareho kaming bongga dito. It's all about, just us being proud and showing our girl power, but not really parang outdoing each other. I guess hindi mo na masasabi who's a better dancer. Regina's proven herself to be a dancing diva in her own right. Sabi ni Regina at Andrea, iisa lang naman ang gusto nila. Hikayatin ng kababaihan na subukan ng belly dancing dahil napakaganda nitong exercise. And it really emphasizes, lalo for a woman's body, na you want to have smaller waist. Dahil sa belly dancing, lalong sumeksi si Andrea. Ito rin daw siguro ang dahilan kung bakit naakit sa kanya ang bago niyang boyfriend na isang Polish. Rafael ang pangalan nito at isang modelo. It was very attractive. So that's what attracted me to him. He has a beautiful face because he's a model. But aside from that, he has a very good personality and good heart. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happening. Sa ganda at karisma, masasabing bagay na bagay sa pelikula ang may bahay ni Richard Gomez na si Lucy Torres. Pero kung pinasok na niya ang daigdig ng telebisyon, bakit kaya nagdadalawang isip pa si Lucy? Alamin natin sa chika ni Nelson Canlas. Marami nang nag-aabang sa pagsabak ng misis ni Richard Gomez na si Lucy Torres sa mundo ng pelikula. Kailan lang, nag-offer si Mother Lily para makatambal ito si Richard mismo. Knowing Lucy, medyo kinakabahan niya sa mga ganong klaseng project. So, at the most siguro na gagawin ni Lucy ay TV. Bigla raw nagbagong isip ni Lucy kahit nakagawa na ng mga sitcom at hosting sa TV dati. Malaki ang takot niya sa mga eksenang nagre-require ng iyakan. Hindi ko alam kasi ganun lang talaga siya, mahihain siyang tao Marami tuloy ang nanghinayang. Sayang naman daw ang ganda ni Lucy kung hindi ito makikita sa pelikula. Pero malay natin, baka nag-iipon lang si Lucy ng lakas ng loob. Wala rin sa pagkatao ko yung maimilit na ibang tao. So even doon sa wife ko, kung ayaw niya, I respect her for that. Kung one day may isipan niya, sige, may project na i-offer sa kanya, gusto niyang tanggapin. It's really her call. Ako si Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happening. Yan muna ang showbiz chika for now. I'll be back for more. Balik muna sa'yo, Mel. Salamat, Pia. Talamak ngayon ang bentahan ng mga VCD at DVD na nagpapakita ng mga batang hubot-hubad. Aminado mga otoridad, nahihirapan silang sugpuin ang krimeng ito. Nakatutok si Cesar Apolinario. Ito ang eksenang nakunan sa Malate madaling araw noong July 3, 2004 ng ECPAT, isang grupong nangangalaga sa kapakanan ng mga bata. Walang patid ang pagsakay ng mga batang edad 5 hanggang 15 sa double-deck na bus. Lahat daw ng umakyat dito kasali na sa screening para sa isang video at photoshoot ng hubot-hubad. Matapos ang ilang linggong surveillance, ni-raid ito ng NBI. Nahuli ang mga suspect na umano'y gumagamit sa mga bata para gawing modelo. Sa kabila ng kampanyang ito, kalat pa rin ang mga video ng mga batang ito. Dito nga sa bilihan ng DVD at VCD sa Quiapo, talamak ang bentahan ng mga child porno. Magkano to? 75. 50 na lang. Pag nagkasundo na ang bumibili at nagbebenta, aalokin na nilang pumasok sa loob ng mga tindahan. Sa loob, ganito ang eksena. Daan-daang VCD at DVD ng mga bold na pelikula. At may padating pa raw na mga bago. Ba't meron ba siya ganun? Maraming volume yun.
Mga bata talaga? Oo, talagang bata. Mas bata-bata itong girl here. Isang lalaki ang lumapit sa amin. Ayon sa kanya, nagpaparenta siya ng child porno sa kanyang probinsya. Ito raw ang sadya niya sa Quiapo. Maganda po kayo nito, ha? Ganda. Dito ko ba bumibili ko? Okay na. Ha? Okay na. Pwede, sabihin na lang natin. Aminado naman ng NBI na nahihirapan silang hulihin ang mga gumagawa ng krimeng ito. Hindi nila matunton kung saan nanggagaling ang mga VCD at DVD. Wala rin daw pangilang batas laban sa mga sangkot sa child pornography. Gayunman, nakahuli na raw sila ng 12 suspect sa cybercrime. Ilan dito gumagawa ng child pornography. What we want is specific laws na, for example, na sa internet nakita yan, dapat about internet. So mas mapapalakas yung kaso? Mas mapapalakas. Ako si Cesar Apolinario, nakatutok 24 oras. Naglipa na ngayon ang iba't ibang brand ng virgin coconut oil na umano'y nakapagpapagaling sa iba't ibang sakit. Gaano nga ba ka-epektibo ito? Nakatutok si Sharon Yao. Matagal nang binabagabag ang negosyanteng si Jerry Natividad ng sakit na ulcer. Hindi raw tumatalab ang mga gamot niyang iniinom hanggang sa madiskubre niya ang virgin coconut oil. I've been eating regularly. I can eat anything. In fact, I would even drink carbonated drinks. 20 taong pinag-aralan ni Dr. Conrado Dairit ang virgin coconut oil. Si Dr. Dairit ang ama ni Health Secretary Manuel Dairit. Halos lahat ng sakit ay napapagaling daw nito. Antibacterial, antifungal. It is effective against viruses, even viruses that cause cancer. Nakakababa rin daw ng kolesterol at high blood pressure ang virgin coconut oil. Pampalakas ng resistensya, pampapayat, at pampaganda pa raw ng kutis at buhok. Simula nang makilala sa bansa ang kabutihan ng virgin coconut oil, iba-ibang tatak ang nagsulputan sa merkado. Payo ng Virgin Coconut Oil Producers and Traders Association of the Philippines, maging maingat sa pagpili ng bibiling virgin coconut oil. No sediments because sometimes madaming naiiwan sa baba, no? So it's clear. So it's clear like this. Marami ang napabilib sa galing ng virgin coconut oil. Pero sa ngayon, wala pa talagang scientific proof kung totoong epektibo ito. We are not being supported. The Philippine Coconut Authority has no money Ako, si Cheryl Yao, nakatutok 24 oras. to study. Abangan sa NBA! Mga basketballista at fans nagrambulan. Ang agad na pagsaklolo ng GMA Kapuso Foundation sa mga nasalanta ng bagyo sa Oriental Mindoro. Dito sa 24 oras. Sa Amerika, nauwi sa gulo ang laro sa pagitan ng Indiana Pacers at Detroit Pistons sa NBA. Nagkasakitan ng ilang basketballista at mga fans. Nagsimula ito nang i-foul ni Ron Artest ang Pacers si Ben Wallace ng Pistons. Dahil dito, nagkainitan ng dalawang basketballista. Pagkatapos ay sinugod na ni Artest ang ilang fans ng Detroit Pistons. After what Jim Gray reported, and it's a dangerous situation. Then you see Steven Jackson in there taking... Siyam sa mga manunood ang nasugatan. Suspendido sa buong season ng NBA si Artest. 8 iba pang manlalaro ng Pistons at Pacers ang binawalang maglaro sa ilang NBA games. Iniimbestigahan na ng mga otoridad ang naturang insidente. Mga kapuso, balik po tayo live mula dito sa munisipalidad ng Rojas sa lalawigan po ng Oriental Mindoro. Kami po ay nasa Barangay Udyong, isa po sa mga pinakamatinding tinamaan ng Bagyong Unding. Inuulit ko po yung sinabi ko kanina sa umpisa ng ating balitaan. Ginagawa po namin to para iparating sa inyo dyan, hindi lang po sa Maynila, kung hindi sa buong kapuluan, ang tindi po ng pangangailangan ng suporta at tulong ng mga kapuso natin dito po sa Rojas at sa mga karatig na bayan po sa Oriental Mindoro. Ito pong bahay na itong aking kinaroroonan ngayon ay 2 palapag po ito, original. Ho? Ngayon po, ang itsura nitong bahay na ito ay ganito na po. Hanggang sa mga sandaling ito, nagkalat pa rin po ang mga damit ng mga nakatira dito. At mula po nung Sabado ng gabi, Linggo hanggang ngayong gabi po, at hanggang di natin alam kung kailan maayos ang kanilang buhay, ang mga nakatira po sa bahay na ito ay dito po sila sa ilalim
ng dati 2 palapag na bahay na tumitira at ngayong gabi dito po sila natutulog. Wala pong kuryente hanggang ngayon sa buong bayan po ng Rojas dito po sa Oriental Mindoro. Hindi lang po Mindoro ang tinamaan ng matindi ng bagyong Unding, pati po ang Kabikulan. Kukuha po tayo ng update ngayon sa pamamagitan ng telepono mula kay Susan Enriquez live na nakatutok naman doon po sa may lalawigan ng Camarines Sur. Susan, kamusta dyan? Yes, Mike, dito sa lalawigan ng Camarines Sur, umaabot na ngayon sa official na tala ng National Disaster Coordinating Council ay umaabot na sa 6 katao ang kumpirmadong namatay mula dito sa Region 5 dahil nga sa paghagupit ng bagyong si Unding. Pero pinapangambahan na umabot ito sa 15 dahil merong report na meron 13 katao ang nasawi dito sa Camarines Sur, isa sa Catanduanes at isa sa Sorsogon. Gayunman ay hindi pa itinuturing itong official dahil hindi pa naman natatagpuan ang katawan nitong mga sinasabing namatay na mga katao mula nga dito sa Camarines Sur, Catanduanes at Sorsogon. Kanina, Mike, nag-ikot dito sa Bicol area si Agriculture Secretary Arthur Yap at ito ang bumulaga sa kanya. Lubog sa tubig baha ang maraming rice field at mga pananim. Mga nasalantang gamit panghanap buhay ng mga mangingisda, sira-sirang fish cage at lambat, dulot ng malakas na hampas ng alon. Din po kayang umabot na sa 70 milyong piso ang halaga ng napinsala sa agrikultura at halos 10 milyong piso naman sa fishery. Para sa tala ng Office of Civil Defense sa Region 5, halos 400 na ang apektadong barangay dito sa Kabikulan. Kulang-kulang 20,000 pamilya na rin ang apektado. Pansamantalang nagputol ang linya ng telepono dito pati na rin ang power supply. Pero unti-unti na itong naibabalik. May ilan ang inilikas sa mga evacuation center. Ang NDCC ay nagpadala na ng 1,500 sako ng bigas dito sa Camarines Sur. Samantala, Mike, kung naibalik na ang supply ng kuryente sa ilang parte ng Camarines Sur, ang mga lugar sa kahabaan ng Quirino Highway at Maharlika Highway hanggang dito sa Naga City ay wala pa ring supply ng kuryente hanggang sa mga oras na ito. Nakahambalang pa rin sa gilid ng kalsada o ng mga highway ang mga punong nabuwal dahil sa lakas ng bagyong si Unding. Live mula rito sa Naga City, ako si Susan Enriquez, nakatutok 24 oras. Salamat, Susan Enriquez. Sa iba pang balita, matapos ang halos 1 linggo, patuloy pa rin ang pakikibaka ng mga trabahador ng Hacienda Luisita. Nakatutok doon live si Carlo Lorenzo. Carlo. Mel, patuloy pa rin ang piket dito sa Hacienda Luisita ng mga nagpoprotestang obrero kahit pa bahagyang nabawasan ng kanilang hanay. Marami kasi ang dumiretso ng Maynila para doon dalhin ang kanilang hinaing at sabay sigaw ng katarungan para sa mga naibuwis na buhay. Kahapon, inilibing na ang 3 sa 7 namatay sa marahas na dispersal dito sa Hacienda Luisita noong nakaraang Martes. Bago ilibing, ipinarada pa ang mga labi ng mga ito. Mahigit 2,000 militante ang dumayo para sumuporta. Sa Kampo Aquino, panandalian silang tumigil. Kinalampag ang saradong gate ng kampo. Sa kanilang marcha patungong San Miguel Public Cemetery, hinuli nilang isang nagpakilalang Robert Salangsang na nagpanggap na taga-media. Unang-una, kung wala sa magiging magandang dahilan para sa ginagawa niya, pipilitin namin siyang pipigayin. No? Kung sino yung nag-utos sa kanya, bakit kailangan niyang gawin yan, sino yung mga kakilala niya. Patuloy naman ang pagkalat ng umano'y mga poison letters dito sa Tarlac na itinuturo ang NPA na pasimuno ng gulo. Ayon sa nakuha nating liham, galing umano ito sa grupong kadre. Wala naman kinilalang grupong kadre ang militar. Bukas naman nakatakdang ilibing ang 4 pang namatay nung Martes. Patuloy ang pag-follow up ng party list representative sa 3 komite ng Kongreso na nag-iimbestiga. Kukumbinsihin din daw nila ang mababang kapulungan na dito na lamang sa Tarlac City gawin ng inquiry kesa sa Quezon City para maging mas madali sa mga tatayong saksi. Mel? Maraming salamat, Carlo Lorenzo. Nakatutok live mula sa Hacienda Luisita. Si Mel Tiangco, ang inyong kapusong totoo. Agad na nagtungo ang GMA Kapuso Foundation sa Oriental Mindoro para saklolohan ang ating mga kababayang hinagupit ng bagyong Unding. Walang inaksayang oras matapos makapag-empake. Tumulak ang GMA Kapuso Foundation para sa Operation Bayanihan sa Rojas Oriental Mindoro. Kalunusunos sa mga tanawin dito.
Walang pinalampas at walang nakaligtas sa gupit ng bagyong Unding. Ang kinatitirikang bahay ng pamilya Dionisio, parang lobong tinangay ng malakas na hangin. Laking pasasalamat na lang ni Aling Lilia dahil nataon na may kasama siya ng araw na iyon. Buti dito mga anak ko kung wala eh. Naku kung lalaki. Kainila na lang po nila ako dito sa bahay. Si Aling Victoria, inabutan naming nag-iisa habang namimigay at naglilibot kami. Magpahanggang sa ngayon, hindi siya makapaniwala sa bilis ng pangyayari. Nagipang nga ang bahay ko, kag ako ay tinakluban ng kwan, yung yero. Patuloy po isinasagawa ng GMA Kapuso Foundation ang Operation Bayanihan sa Oriental Mindoro at ang higit pong kailangan ng ating mga kababayan doon bukod sa pagkain, damit, gamot, kumot, banig. Bukas po ang aming tanggapan para sa inyong mga tulong. Meron din po kaming drop-off center sa lahat ng McDonald's outlets at sa lahat ng Evergotesco Mall. Susunod, 2 bata nalunod sa Lamesa Dam. At Jo Marie Iliana handa na raw umarap kay Aram Nina. Dito sa 24 Oras. Bahagyang tumaas ang piso laban sa dolyar. Nagsara ito ngayon sa 56.27 kumpara sa 56.32 noong Biyernes. Mga kapuso, noong pamampo may piknang ipinagbabawal ang paglangoy sa Lamesa Dam. Kahapon po, 7 bata ang nakapasok sa Lamesa Dam, nakapag-swimming, 2 sa kanila nalunod. Nakatutok si Oscar Oida. Hindi matanggap ni Aling Teresa Ayobo na wala na ang kanyang 10 taong gulang na anak na si Raymond. Si Raymond at ang 11 taong gulang niyang kalaro na si Maxwell Ringo Roma ay nalunod kahapon ng umaga sa open canal ng Lamesa Dam sa Quezon City. Bandang alas 11 ng umaga kahapon nang akyatin umuno ng 2 bata kasama ang 5 pa nilang mga kalaro ang bakod ng Lamesa Dam. Naligo ata sila dun sa open canal ng Lamesa Dam. Kasi hindi pala marunong lumangoy yung 2 bata. Ayun na nalunod. Pero 5 oras muna ang lumipas bago na i-report sa mga pulis ang pangyayari. Natakot daw kasi magtapat ang mga kalaro ng 2 biktima. Kaya mag-aalas 5 na ng hapon nang makapagsagawa ng search and rescue operation ng mga taga-Philippine Coast Guard. Hapon nagkakandara pa na ako, pumunta na ako doon sa may plaza sa lahat ng kaibigan niya para magtatanong. Doon lang inamin nila nga ganun nga nangyari ay hapon na. Unang natagpuan ng mga rescuers ang bangkay ni Raymond Ayobo bandang alas 6:40 ng gabi. Sumunod namang na-recover ang labi ni Maxwell Roma mag-aalas 10 na ng gabi sa may filtration area ng Lamesa Dam. Matagal lang ipinagbabawal ang paglangoy sa Lamesa Dam. Pero ano man daw gawing paghihigpit ng mga sikyo, meron pa rin magpupumilit na makapasok. Nagpapatol kami dyan noon. Papanain pa kami. Oscar Oida, Naka-Alerto 24. Isang faith healer ang dinadayo sa Sarangani Province. Ang kanilang paniwala, nakakagamot umano ito sa pamagitan ng milagrosong Santo Niño. Nakatutok si Teco Campo live sa Davao. Mel, walang patid ang mga taong dumadayo sa Sarangani para magpagamot sa isang pinaniniwalaang faith healer. Ito ang natatnan namin sa rest house ng pamilya Falgi sa Maasim, Sarangani Province. Mga pasyenteng galing sa iba't ibang lugar, gustong mahawakan at makakuha ng langis na nagmumula sa imahe ng Santo Niño. Unang inilabas ng GMA7 ang umano'y milagro ng Santo Niñong ito. Mula noon, libu-libo katao na ang bumibisita para magpagamot kay Zenaida Paring, ang babaeng unang pinakitaan daw ng milagro. Si Zenaida ay katiwala ng pamilya Falge na may-ari ng imahe. Nagsimula siya manggamot noong Oktubre 25 matapos siyang napanaginipan ang mensahe ng Santo Niño sa kanya. Natabangan ako kay ana amagod siya sa akong damgo nga kung nagatulo pa perminti ang lana. Magserbisyo pa daw ko sa mga tao. Mao gani gagwantahan na lang nako ani adlaw gabi adlaw-adlaw. Natatnan ko si Aling Florencia Bornillo. May sakit siya sa thyroid gland. Nahirapan siyang lumunok at huminga. Payo ng doktor niya, ooperahan siya sa lalong madaling panahon. Dahil sa kawalan ng pera, dito na siya nagtutungo. Kasi uoperahan daw dito hanggang pababa daw ng Cisco.
wala akong pera. Pero ngayon tingin niyo mukhang mas magaan yung Magaan ang pakiramdam ko. Mula nung tungtungan ang ulo ko, lahat ng katawan ko. lagyan kayo ng langis. Meron akong langis. Si Manong Manuelito Ting naman ay 9 na taon nang hindi makakalakad mag-isa matapos siyang ma-stroke. Sabi ng kanyang doktor, wala na siyang pag-asang normal na makalakad muli. Matapos magpagamot kay Zinaida, Napansin ko na lumakas ako at saka maglakad ko. Hindi na ako gumagamit ng cane para makalakad. Talagang ako naniniwala dito. hiling naman ng namamayari ng imahe, huwag magbigay ng pera kapalit ng kanilang paggaling dahil masama ito. If you accept money, para mong ginagawang komersyo. That is a grace given by God and we are not supposed to receive any money for that. Hanggang sa ngayon, hindi pa rin may paliwanag ng mga eksperto ang langis na lumalabas daw sa imahe ng Santo Niño. Maging ang simbahang Katoliko, wala pang pinapalabas na opisyal na pahayag tungkol dito. Karaniwang kasing proseso, mahabang proseso ang ginagawa ng simbahang Katoliko bago nila ideklara kung totoo ba ang milagrong ito o hindi. Mel? Maraming salamat, Teco Campo, nakatutok live mula sa Davao. Susunod, Jo Marie Iliana handa ng harapin si Ara Mina. Dito sa 24 Oras. Chika Minute! Unti-unti nang nakaka-move on si Jo Marie Iliana sa mapait na breakup nila ni Ara Mina. At ngayon, handa nang harapin ni Jom si Ara. Yan ang chika ni Lars Santiago. Nakikita ko na yung mga responsibilidad. Nang unang magsalita si Jo Marie tungkol sa paghihiwalay nila ni Ara, nangako siyang gagawa ng paraan para magkausap sila. Lumipas ang mga araw pero walang pag-uusap na naganap. Aminado naman si Jo Marie na ng mga panahong yon, hindi pa niya kayang humarap sa dating girlfriend. Parang nangyari naman is parang nagkaroon ng communication through shows. No? Through media. Sa ngayon, tanggap na ni Jo Marie na tapos na ang lahat sa kanila ni Ara. Sabi nga niya nang huli ko siyang makausap, lahat ng magagandang bagay ay may katapusan. Kasabay ng pagtanggap niya ng katotohanan ang kahandaan niyang makipagharap kay Ara kung kailangan. Harapin ko siya. I'll cross the bridge when I get there. Siguro may mga panahon nun na hindi ko siya kayang harapin pero sa ngayon, pag nagkita kami, I will be very pleasant. Miss pa rin ni Jom si Ara, lalo na raw pagdating sa trabaho. Sa hindi nila pagkikita ng matagal, may mga gusto siyang sabihin sa dating girlfriend. Dito sa loob nito, maraming laman na gusto mong sabihin sa kanya. Ano yun? Akin na lang yan. Sa loob. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happening. Isang makulay na araw na naman po ang natapos. I'll see you again tomorrow from our Showbiz Chika. Ako po inyong kapuso, Pia Guanyo. Mel? Salamat, Pia. Pinarangalan ng Bureau of Internal Revenue, BIR, ang GMA Network Incorporated bilang Centennial Taxpayer. Pumangalawa ang GMA sa mga kumpanya sa bansa na nagbigay ng pinakamataas na buwis para sa taong 2003. Si Attorney Felipe Gozon, ang Chairman, Presidente at Chief Executive Officer ng GMA, ang tumanggap ng parangal. Kabilang din sa top 3 Centennial taxpayers ang SM Prime Holdings at ang Bawang Private Power Corporation. Ayon kay BIR Commissioner Guillermo Paraino, kabilang ang mga kumpanyang nagbabayad ng tamang buwis sa mga nagpapaangat sa ating ekonomiya. Kung lahat ng kumpanya ay katulad ng GMA7 at ng ating mga Centennial taxpayer, sa tingin ko we will be one of the most prosperous and beautiful places in the world to live in. As the #1 network in the country today, we have to show that we have to pay more taxes because our revenues and net income are greater than last year. Mga kapuso, balik po tayo dito sa Barangay Udyong sa Merojas Oriental, Mindoro. Kulang na kulang po ang gamot. Sabihin nyo nang makulit kami. Kailangan po ng gamot. Ang Rojas District Hospital po na pinuntahan ko kanina, sinalanta din po ng utig. Giba-giba na rin po. Yung kaisa-isa ang ambulansya rito, matagal na pong pinadala sa Batangas, mga kapuso. Kaya kailangan talaga ng tulog.
At nagpunta rin po ako sa isang lugar na ang pangalan po ay Barangay Maligaya, kung saan ang akala nyo ay daan yung dinadaanan namin, ay yung akala nyo gubat pala, ay yung pala ay kalye na dati sementado, ngunit sa kapal po ng mga nagbaksakan na mga punong kahoy ay akala nyo gubat o taniman. Meron pong napakagandang tanong ang isa sa mga residente rito sa Rojas habang nagniningningan ng mga Christmas light sa Metro Manila, sa Cebu, sa Davao, sa buong Kapuluan. Ito po ang tanong niya. Ang lahat ng ito yung material na bagay lang. Ang mahalaga yung buhay natin dahil yun ay mahalaga sa Panginoon. Kaya nakangiti pa? Nakangiti pa. Sige po, sige po. At nakita nyo naman po mga kapuso, ang mga kapuso natin dito sa Rojas, mga nakangiti pa rin. Kahit na ganito pong trahedya ang tumama dito. Mel, sa panghuling pananalita mula dito sa Oriental Mindoro, tinanong ako ni Dr. Bernardino Tesado, ang medical officer ng Rojas District Hospital. Bakit pinili pa ang Rojas? Napakaganda ng Rojas. Mel? Maraming salamat, Mike. Pagbigay alam ko din sa iyo, Mike, kanina, nagpadala na ang GMA Kapuso Foundation ng gamot dyan. Subalit, tama ka. Alam kong kapos na kapos, no, ha? Kaya muli po kaming nananawagan sa inyo. Pwede po ninyong iparating doon ang inyong mga tulong sa pamamagitan ng GMA Kapuso Foundation. At yan po mga balitang aming tinutukan sa nakalipas sa 24 oras. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala. 33 araw na lamang, Pasko na. Ako po inyong Kapuso, Mel Tiangco. At mula po dito sa Rojas, Oriental Mindoro, ako po ang inyong kapuso, Mike Enriquez. Ito po ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita. Nakatutok kami 24 oras. You know, ito